Magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw, ma'am. Okay, panibagong araw ay panibagong paksa na naman ng ating tatalakayan. Pero bago muna ang lahat ay inaanyayahan ko muna ang lahat para sa ating panalangin. Binibinson, maaari mo bang pumuluhan ang ating panalangin? Sa mga Katoliko, Amen. Amen. So magandang umaga sa inyong lahat, class. Magandang umaga po, ma'am. Nakapag-almusal na umaga ba po, kayo? ma'am. So, sa puntong ito ay may panibagong paksa na naman tayong bubuksan. Pero bago muna ang lahat, nais ko munang tanungin sa inyo kung Binibining Melissa, sino nga ba ang liban sa araw na ito? Wala po, ma'am. Okay, mabuti naman kung ganon. Sa puntong ito ay hayaan niyo muna akong ilahad ko sa inyo ang ating mga panuntunan sa klase nang sa ganun ay magiging maayos ang daloy ng ating talakayan. So, nagkakaintindihan ba tayo? Rochelle, maaari mo bang basahin ang panuntunan sa klase? Panuntunan sa klase. Makbuhat sa guro. Makilahok sa talakayan. Isaas lamang ang kanang kamay kapag nais sumagot at ituhin ang bawat isa. So, may gusto ba kayong idagdag or kukunin sa ating mga panuntunan sa klase? Kung So, mabuti naman kung ganon. So, sa puntong ito, bago tayo dumako sa ating bagong talakayan, ay nais ko lang siguraduhin kung may natutuhan ba kayo nung nakaraan nating tinalakay. So, ano nga ba ang paksang ating tinalakay nung nakaraan, Binibining Timson? Ang paksang tinalakay natin nung nakaraan po ay tungkol sa teoryang behaviorism at teoryang inativism. So, magaling. So, Binibining Luisa, ano nga ba ang teoryang inativism? Teoryang inativism po, ibig sabihin, likas na sa isang tao, likas na sa pagkito ng wika po. So, magaling. So, alam kong batid kong naintindihan niyo na nga ang paksang ating tinalakay noong nakaraan. So, sa puntong ito, idadapon na tayo sa panibagong paksa. Pero bago muna ang lahat, ay magkakaroon muna tayo ng mga gawain nang sa ganun ay mas magkaroon kayo ng ideya kung ano nga ba ang paksang ating tatalakayin ngayon. So, pakibasa muna ng panuto, Binibining Melissa. Panoto, buuin ang mga nagkagulong letra gamit ang mga larawan. Handa na ba kayo? Yes po, ma'am. Para sa unang katanungan, maaari nyo lang okay, Binibining Melissa, ano ang salitang ito? Mag-isip po, ma'am. So, mag-isip nga ba? Tingnan natin. Magaling. Mag-isip nga. So, si Binibining Melissa ay mayroon ng 5 puntos. So, pangalawang katanungan. Okay, Binibining Timson. Dinamiko po, ma'am. Dinamiko nga ba? Tingnan natin. Dinamiko nga. So, si Binibining Timson ay mayroon na ring 5 puntos. So, bawi ang iba. So, sa susunod na katanungan, wala na bang ibang kamay? Wala na bang ibang estudyante dito? How about Binibining Lansalan? Pabuot po, ma'am. So, pabuod nga ba? So, tingnan natin. Magaling! So, mayroon na ring 5 puntos si Binibining Lansalan. So, dumako naman tayo sa ika-4 na katanungan. Binibining Rochelle, ano ang salitang ito? pasaklaw po, ma'am. So, pasaklaw nga ba? Tingnan natin. Magaling! So, sa ika-4 na katanungan. So, nasiyahan ba kayo sa paksang ating tinalakay? Ay, sa gawain na ating ginawa? Yes po, ma'am. Opo, ma'am. Gusto niyo pa ba? Opo, ma'am. So, dumapo na naman tayo sa pangalawang gawain. So, pakibasa ng panuto, Binibining Timson. Binibining Timson, pakibasa ng panuto. Ito, buuin ang mga pinaghalong letra at pagkatapos bigyan ito ng sariling pagpapakahulugan. So, naiintindihan niyo ba ang panuto ng ating gawain? Wala na bang katanungan? Yes, ma'am. Opo, Okay, so dumapo na tayo sa Wala. una. Sa tingin niyo, anong salita ito? Binibining Shares? Teorya po, ma'am. So, tingnan natin kung teorya nga. Tama. So, para sa iyo, Binibining Shares, ano ang teorya? Ang teorya po ay ito yung mga pag-aaral na wala pang
hindi pa na-prove. Okay, magaling. So, sa next na number na naman tayo. Binibining Bores, maaari mo bang ibigay ang iyong kasagutan? Cognitive po, ma'am. So, tingnan natin kung cognitive nga ba. Tama. So, para sa'yo, Binibining Bores, ano nga ba ang salitang cognitive? Ito po ay may kinalaman sa pag-iisip o sa utak. Magaling. So, sa next na naman tayo. Sa palagay nyo, ano ang salitang ito, Binibining Melissa? Makatao po, ma'am. Tingnan natin kung makatao nga ba. So, para sa'yo, Binibining Melissa, ano nga ba ang salitang makatao? Ito po ay, ma'am, nangyari ng isang tao. Binibining Melissa. Help? Okay, Binibining Dansalan, maaari mo bang tulungan si Binibining Melissa? Ano para sa iyo? Para sa iyo? Ano ang salitang makatao, Binibining Dansalan? Ibig sabihin na makatao na pa po. Okay, magaling. Sa next naman tayo. Ano? Okay, Binibining Timson. Pagtuturo po, ma'am. Tingnan natin kung pagtuturo nga ba. Magaling. So, para sa iyo, Binibining Timson, ano ang salitang pagtuturo? Ang pagtuturo po ay ang pagpapasa at pag-share ng knowledge sa ibang tao. So, magaling. So, para sa huling katanungan, Rochelle, ano ang salitang ito? Pagkatuto po, ma'am. So, tingnan natin kung pagkatuto nga ba. So, magaling. So, para sa iyo, Binibining Rochelle, ano nga ba ang salitang pagkatuto? Ang ilong na kapitan pagtuturo. Okay, magaling. So, tapos na ang dalawang gawain na ating ginawa. Naway, nagkaroon na kayo ng ideya kung ano nga ba ang paksang ating tatalakayin ngayon. So, matanong ko lang. So, sa batay sa dalawang gawain na ating ginawa, ano kaya sa palagay ninyo ang paksang ating bubuksan or tatalakayin sa araw na ito? Binibining Timson? May kaugnayan po ito sa dalawang teorya na teoryang makatao at teoryang yun na, yung isang So, okay, tingnan natin kung may tama ba si Binibining Timson. Okay, ang paksa na ating tatalakayin sa araw na ito ay tungkol sa kaligiran ng teorya ng pagtuturo at pagkatuto. Ito ay ang teoryang cognitive at teoryang makatao. So, nakatama si Binibining Timson sa teoryang makatao. So, pero bago muna tayo dumako sa ating formal na talakayan, ay hayaan niyo muna akong ilahad sa inyo ang mga layunin na nais nating makamit pagkatapos ng ating talakayan. So, sinong pwedeng bumasa sa ating layunin? Binibining Boris, maaari mo bang basahin ang ating layunin? Katao at nakabubuo ng Venn diagram tungkol sa kaibahan at pagkakatulad sa cognitive teoryang katao. So, naway ang tatlong layunin na ito ay makamit natin pagkatapos ng ating talakayan. So, nagkakaintindihan ba tayo, guys? Lisa, maaari mo bang i-off ang iyong mic kapag hindi ka sasagot? So, sa puntong ito, ay bago tayo dumako sa ating formal na talakayan, ay hayaan niyo muna akong ilahad sa inyo ang mga gabay na katanungan nang sa ganun ay pagkatapos ng ating talakayan ay atin itong masasagutan. Binibining Shares, maaari mo bang basahin ang mga gabay na tanong? Gabay na tanong, ano ang teoryang cognitive? Pangalawa, ano ang teoryang makatao? At ang pangatlo naman, ano ang kahalagahan ng pananaw ng teoryang cognitive at ang teoryang makatao? So, naway pagkatapos ng ating talakayan ay masagutan natin ang mga gabay na katanungan na ito. So, nagkakaintindihan ba tayo? Yes, ma'am. So, makinig kayo dahil may kaunti kaming mga katanungan na ibabato sa inyo pagkatapos ng talakayan.
Okay pa ba kayo, class? Opo, Okay na ma'am. okay, ma'am. So ngayon ay magsisimula na tayo sa ating talakayan. So ang una nating tatalakayin ang tungkol sa teoryang cognitive. So sino ba sa inyo ang mayroong ideya kung ano ang teoryang cognitive? Meron ba kayong mga nakaraang natuklasan kung ano ang teoryang cognitive? Yes, Clarissa? So, para sa akin po, ma'am, ang teoryang cognitive ay, kumbaga, may kinalaman ito sa ating utak or pag-iisip po, ma'am. Magaling. So ngayon ay para mas meron pa tayong matutuhan tungkol sa teoryang cognitive ay magsisimula na tayo sa ating talakayan. So ayon sa pananaw ng teoryang cognitive, ang pagkatuto ng wika ay isang prosesong dinamiko kung saan ang nag-aaral ng wika ay palaging nangangailangang mag-isip at gawing may saysay o makabuluhan ang bagong tanggap na impormasyon, alamin ang pumapailalim sa tuntunin at mailapat ang mga ito upang makabuo ng orihinal na pangungusap. So ayon sa ayon sa teoryang cognitive daw, ay ang pagkatuto ay isang prosesong dinamiko. So ano ang dinamiko? Kapag sinasabi nating dinamiko ay nagbabago. So habang tayo ay nakikipagsalamuha sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, ay nagkakaroon tayo ng nagkakaroon ng pagbabago sa ating wika. At kinakailangan na kapag tayo ay nakikipag-usap sa iba, ay dapat alamin natin, dapat ay ito ay may saysay o makabuluhan nang sa ganun ay magkakaroon ng ugnayan sa dalawang taong nag-uusap o sa iyong kausap. Ayon sa mga cognitivist, ang pagkakamali ay isang palatandaan ng pagkatuto at eksperimentasyon. Ang teoryang cognitive at inatism ay magkatulad ng aspeto dahil parehong pinaghahawakan ng mga teoryang ito, ang mga tao ay pinanganak na may likas na kakayahan upang matutuhan ang wika. So ito ay ayon sa mga cognitivist. So naniniwala sila na ang pagkakamali ay isang palatandaan ng pagkatuto at eksperimentasyon. Dahil naniniwala sila na kagaya ng sinasabi na try and try until you succeed. So if you fail, it means that you are trying. Tapos sinabi rin dito na magkatulad ang teoryang cognitive at inatism dahil pareho silang pinanghahawakan ng teoryang ito na naniniwala sila na ang likas na sa isang tao na magkaroon ng kakayahan na matutuhan ang wika. So merong dalawang dulog sa teoryang cognitive. Ito ang dulog na pabuod at dulog na pasaklaw. Sa dulog na pabuod, ginagabayan ng guro ang pagkatuto sa pamamagitan ng ilang tiyak na halimbawa at ipasusuri niya ang mga ito upang makatuklas sila ng isang paglalahat. Kung ang dulog na pabuod ay nagsisimula sa mga halimbawa patungo sa paglalahat o pagbubuo ng tuntunin, ang dulog na pasaklaw naman ay nagsisimula sa paglalahad ng tuntunin patungo sa pagbibigay ng mga halimbawa. So magkabaligtad sila. So kung pag sinasabi natin na pabuod ay nagsisimula sa mga halimbawa patungo sa paglalahad, habang ang pasaklaw naman ay nagsisimula sa paglalahad ng tuntunin patungo sa pagbibigay ng halimbawa. So ngayon ay dumako naman tayo sa teoryang makatao. Tapos na nating tinalakay ang teoryang cognitive, ay dumako na tayo sa teoryang makatao. Ang teoryang makatao sa pagkatuto ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng mga salik na pandamdamin at emosyonal. Ito'y nananalig na ang pagtatagumpay sa pagkatuto ay mangyayari lamang kung angkop ang kaligiran, may kawilihan ng mga mag-aaral at may positibong saloobin sila sa mga bagong kaalaman at impormasyon. Kung ang mga kondisyong ito'y hindi natutugunan, ang anumang paraan o kagamitang panturo ay maaaring hindi magbunga ng pagkatuto. So, ang teoryang makatao ay nakapokus sa pandamdamin at emosyonal. So, napakalaki ng responsibilidad ng isang guro dito ay dapat magkaroon siya ng conducive classroom na kung saan welcome ang lahat o nagkakaroon sila ng hindi sila nakaka-experience ng takot, hindi sila nagkakaroon ng anxiety. So, dapat kung ikaw ang guro dito, dapat alamin mo ko o kamustahin mo yung mga mag-aaral mo kung okay pa ba sila, kung interesado sila. Dahil minsan, hindi natin alam na kaya pala hindi natututo ang ating mga mag-aaral tungkol sa mga
tinatalakay natin dahil meron silang mga problemang dala-dala. So ang teoryang makatao ay nakapokus sa pandamdamin at emosyonal. Tungkulin ng guro na maglaan at lumikha ng isang kaaya-ayang kaligiran sa classroom at isang pagkaklaseng walang pananakot kung saan maginawa ang pakiramdam ng bawat mag-aaral at malaya nilang nagagamit at nasusuri ang bagong wikang natutuhan. So kagaya ng sinabi ko kanina, napakalaki ng responsibilidad ng isang guro dahil siya talaga ang unang siya talaga ang magbibigay sa mga estudyante ng motibasyon, Oo. inspirasyon sa kanila upang sila ay matututo ng mga bagong bagay sa mundo. Ngayon ay tapos na tayo sa ating talakayan. So, dahil tapos na tayo sa ating talakayan, ay magkakaroon na tayo ng gawain. Sa puntong ito ay nais lahat sa inyo ang ating pamantayan sa ating gagawin. Para sa nilalaman, nais kong basahin ni Binibining Timson ang nilalaman para sa ating pamantayan. Nilalaman, 10 puntos, nabibigay ng buong husay ang hinihingi ng takdang aralin ng takdang paksa sa pangkatang gawain. 7 puntos, may kaunting kakulangan ang nilalaman na pinakita sa pangkatang gawain. 4 na puntos, maraming kakulangan sa nilalaman at na pinakita sa pangkatang gawain. Para naman sa presentasyon, nais kong basahin ni Binibining Clarissa. So, para sa presentasyon, 10 puntos, buong husay at malihakhaing naiulat at naipaliwanag ang pangkatang gawain sa klase. 7 puntos, naiulat at naipapaliwanag ang pangkatang gawain sa klase. 4 na puntos, di gaanong naipapaliwanag ang pangkatang gawain sa klase. Para sa kooperasyon naman, nais kong basahin ni Binibining Melissa. Kooperasyon, 10 puntos na ipapamalas ng buong miyembro ang pagkakaisa sa paggawa ng pangkatang gawain. 7 puntos na ipamalas ng halos lahat ng miyembro ang pagkakaisa sa paggawa ng pangkatang gawain. 4 na puntos na ipamalas ang pagkakaisa ng iilang miyembro sa paggawa ng pangkatang gawain. At para naman sa ating gagawin ay paki-next po Binibining Shares. Gumawa ng isang Venn diagram tungkol sa kaibahan at pagkakatulad ng teoryang cognitive at teoryang makatao. So, bibigyan lamang ng 5 minuto para sa paggawa ng Venn diagram tungkol dito. Tapos na ba? Yes, ma'am. Dako na tayo ngayon sa ating individual na gawain. At nais kong basahin ninyo ang ating magiging pamantayan para sa ating gawain. Para sa kaangkupan sa paksa, nais kong basahin mo Binibining Dansalan. Okay, para sa kaangkupan sa paksa, naisusulat ang mahalagang detalye ng kompleto. 8 puntos, may kakulangan ang mga detalyeng naisulat. Or para sa organisasyon naman, organisado ang detalyeng naisulat. 10 puntos, 8 puntos, hindi gaano organisado ang mga detalyeng naisulat. 5 puntos, hindi organisado ang mga detalyeng naisulat. So, para sa pamamahala sa oras, natapos ang gawain bago ang itinakdang oras, 10 puntos, 8 puntos, natapos ang gawain sa itinakdang oras, 5 puntos, natapos ang gawain, ngunit lumagpas sa takdang oras. Okay, at ang ating gagawin para sa individual na gawain ay paki-next po Binibining Shares. Sa isang buong papel, isusulat ninyo kung ano ang naintindihan nyo mula sa paksang ating tinalakay at isulat ito sa isang buong papel. Tapos na ba ang lahat? Sa po, ma'am. Yes, ma'am. Opo, ma'am. Salamat. Ngayon, upang malaman natin kung ano ba talaga inyong natutunan sa ating aralin, meron akong inihandang mga katanungan. Para sa unang katanungan, ano ang kahalagahan ng pananaw ng teoryang cognitive at teoryang makatao? Binibining Timson? Mari mo bang sagutan ang unang katanungan?
Ano ang kahalagahan ng katao? Ang kalagahan ng dalawang pananaw na ito ay para sa mga guro, magagamit nila ito upang matukoy ang kanilang kung ano saan nga ba nagpapagbilang ang kanilang estudyante. Sa pangalawang katanungan, sino ang gustong sumagot? Ano ang kaibahan ng dulog na pabuod at dulog na pasaklaw? So kapag sinasabi natin na dulog pabuod, ay nagsisimula ito sa paglalahat patungo sa pagbibigay halimbawa tungo sa paglalahat, habang ang pasaklaw naman ay nagsisimula sa paglalahat o pagbibigay ng tuntunin patungo sa pagbibigay ng halimbawa. Okay, tama. So sa pangatlong katanungan, sino ang gustong sumagot? Binibining Saranilyo. Bakit ang teoryang cognitive at teoryang inatism ay magkatulad sa maraming aspekto? So magkatulad ang teoryang inatism at cognitive dahil pareho po silang teorya at kumbaga pareha din po silang tumatalakay sa mga kaalaman na may tinataglay ng isang tao po. Okay, para sa kabuuan, ano ang kabuuang natutuhan ninyo patungkol sa ating talakayan? Po ang natutuhan patungkol sa ating paksang tinalakay ay may dalawa po tayong paksang tinalakay. Teoryang tinalakay na kung saan ito ay ang teoryang makatao at cognitive. At ang teoryang cognitive po ay mayroong dalawang dulog na kung saan ito ay ang dulog pabuod at dulog pasaklaw. Okay, so batid kong meron nga talaga kayong natutunan tungkol sa ating talakayan. Kaya ngayon, kumuha kayo ng isang kapat na papel at sasagutin natin ang mga katanungan. Para sa panuto, isulat ang titik ng tamang sagot. Nakahanda na ba inyong isang kapat na papel? Okay, para sa unang katanungan. Tapos na ba? Next na po, ma'am. Okay, pangalawang katanungan. Next na po. Tapos na po, ma'am. Okay na po, ma'am. Tawa na inyong sagot at isend nyo mamaya. Okay po, ma'am. Para naman sa ating takdang aralin, kunan nyo ito ng larawan at ipasa nyo bukas. Tapos na po, ma'am. Okay, may katanungan pa ba? Ma'am. Wala na po. Kung gayon, Binibining Shares, panguluhan mo ang ating panapos na panalangin. Sa mga Katoliko, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat po sa araw na ito at iligtas niyo po kami sa kapahamakan. Amen. Amen. Paalam na sa lahat. Paalam na po, ma'am. Alam